beloved Boss Mike Cervera. Kagaguhan yan. Galit kayo dahil ginamit ko ang salita na kagaguhan? I repeat, kagaguhan yan. Oh, totoo. Cool. Constitutional provisions are not self-executory. Hindi naman pwede na basahin mong constitution na para ka bang nagbasa ng dyaryo, tapos kanya-kanya kayong interpretasyon. Correct! Ganyan sila! Kung ng mga senador natin ngayon, ha? Binasa yung Constitution, tapos kanya-kanya sila ng interpretasyon. Para bang nagbabasa ng dyaryo na binalot sa tinapa. Tuloy. Pasok. Oo, idol. Hindi ganun yun. Kaya nga meron tayong constitutional law, which is said to be the most difficult subject to pass in the entire College of Law. Hindi ganun kadali magbasa ng Constitution. Constitutional analysis is a field of art in itself. It is a Nakakamiss yung ganitong mga senador, ano, mga kababayan. Nakakamiss talaga itong mga senador na ganito eh. technical field. Kaya 4 na taon ang abogasiya. Eh kung baski sino lang pala pwedeng mag-interpret ng Constitution, bakit pa tayo may mga abogado? Di kanya-kanya na lang. No, di ba? Kita nyo mga kababayan. Kita nyo si Bato. Ha? Sino pa? Yung mga hindi abogado, si Robin. Yung mga hindi abogadong mga binoto nyo, hindi nakakaunawa ng batas. Kita nyo? Kaya mahalaga. Ito lagi kong sinasabi. Mahalaga na maalam sa batas kung sino man yung mga ihahalal natin na mga mambabatas sa mababang kapuluan at mataas na kapuluan. Importante yan. Para hindi tayo nagmumuka, para hindi tayo nagmumukhang tanga sa paningin ng mga tao na nasa ibang bansa. Hindi lang mga kababayan sa ibang bansa, maging yung ating mga kababayan na nakakaunawa patungkol sa kanilang mga ginagawa. Yun po yan eh. O, kita nyo si Miriam? May question ba kayo dyan? Lang niya, mga kababayan. Kung question ninyo si Miriam Santiago, may sira kayo sa ulo. O, tuloy. The usual exceptions are the Bill of Rights. Yan. Self-executory yan. Basahin mo, sundin mo. And constitutional provisions. Pag sinabi ng batas, Yan, mga kababayan. Ang nanguna, ang nagpanukala, ang gumawa ng motion para ibalik yung mga dokumento. Tandaan nyo yan. Oo, ha? Tandaan nyo si 10K, si Boy 10K, mga kababayan, ang nagmosyon para ibalik yung mga dokumento doon sa Kongreso. Pwede naman kung inyo talaga nagagawin ng trabaho. Ulitin ko, pwede naman kasi na itahan yung mga ebidensya na yan. At para patawag na lang, mga kababayan, yung mga prosecutor para sila magpaliwanag dyan. Total naman sila may gawa niyan. Di po ba? At least gumana na, naumpisan na, tuloy-tuloy na ang impeachment trial ni Buday. Tuloy. hindi pwede ito, yan, sundin mo kaagad. Pero lahat, hindi mo pwedeng masunod kaagad-agad. Magantay ka kung anong batas ang ipapasa ng Kongreso. Wala kaming ginagawa sa Kongreso kung hindi magantay kung anong sinabi ng Constitution. Correct. That is the main function of legislation. Correct. Anong function nila ngayon, mga kababayan? Hindi naman nila sinusunod yung nasa Constitution. At hindi lang mga kababayan, 1, 2, 3, marami na ang sumisigaw. Na igalang ang Constitution, igalang ang mamamayang Pilipino. All other constitutional provisions, such as the solemn provision, need implementing laws to provide the details. Hence, Congress, to implement this constitutional provision, has passed a number of laws, including the Foreign Currency Act, which confers absolute confidentiality on dollar deposits. Nakikinigla ako noon, sa mga argumento na, Ito mga kababayan, ito yung kaso ni Corona, ni CJ Corona. Na ngayon mga kababayan, lumabas ang totoo. Ang totoo,
Abay mga kababayan, no, wala palang kasalanan yung mama. Kita nyo, nauna pa nga, sabi ko nga, nauna pa yung pagkamatay niya kaysa malaman na talagang wala siyang kasalanan. Di po ba? Oh, ngayon mga kababayan, nauna pa yung pagtatakip nila sa mga ebidensya na ilalabas ng prosecution, para malaman ng taong bayan. Yan po yung pinipigilan nila. Takot ba sila na malaman kung ano talaga ang laman ng mga bank accounts niyan? Takot ba silang malaman kung ano talaga ang ipapakitang mga ebidensya ng prosecutor? Takot ba sila na malaman ang katotohanan na baka naman karamihan ng mga senador dyan, sangkot sila dyan? Kaya yung bloodbath na tawag na hamon ni Buday, kalokohan yan mga kababayan. Kasama sa drama yan. Oh! So mga kababayan ko, eto pa. Mga kababayan, naku po! CJ, si Chief Justice, sino ba tong Chief? Tony Carpio, Justice Carpio. Pakinggan natin yung mga matatalino. Wag yung mga bobo tulad ni Bato. Wag yung mga bobo tulad ni Padilla. Wag yung mga bobo tulad ni... Sino? Mongoloid. Wag yung mga bobo tulad ni Jack Ma. Dito tayo makinig. Yung mga magagaling. Yung mga bar top notcher. Magandang gabi po, Tony and Casey po ito. Magandang gabi, Tony. Magandang gabi, Carmina. And magandang gabi sa mga listeners natin. Opo. Good evening, Justice. Ay, bago po tayo magpatuloy sa ating panayam, Justice, gusto lamang po namin i-update ang ating po mga tagapanood, tagapakinig. At ngayon po, sa pinapakita po natin sa inyong mga screen o sa inyong monitor, ay nakasuot na po ng kanilang mga robe. Hindi po bathrobe yan, Yan po ay robe bilang mga hukom. Dapat bathrobe na lang nga talaga pinasuot dyan eh. Ano po? Dapat bathrobe na lang ang pinasuot dyan, mga kababayan. Bakit? Di ba? Bloodbath naman ang panawagan ni Buday. O dapat bathrobe na lang. Tapos gawa sa plastic. Para naman hindi tumagos yung mga dugo. Ano po? No, mga kababayan, matindi. Tuloy. Ng Senate Impeachment Court. Ang ibig sabihin po, ang senyales po ito na handa na silang manumpa bilang mga senator judges, matapos nga na-questionin muna ni Senator Bato de la Rosa yung mga depekto o mano sa impeachment process. Kaya gusto niya na ipa-dismiss na ang impeachment complaint. Pero ito... Mga kababayan ko, yun naman talagang gusto nila, ipa-dismiss na yan. Yun lang, ipa-dismiss na. Kaya nga, ang tanong ulit-ulitin natin. Ano ba kinakatakot nyo ba to? Ano ba kinakatakot nyo? 10K. Oy, Cayetano. Ano ba kinakatakot nyo? Bongo. Binoy. Ano ba kinakatakot nyo? Takot ba kayo na malaman na baka malaman ng taong bayan na meron pala kayong mga kinalaman dyan? Mukhang nagkasundo na sila na manunumpa muna sila bilang senator judges, i-convene ang impeachment court para doon na questionin or talakayin yung mismong motion ni Senator Bato de la Rosa. Alright, so balik po tayo sa ating panauhin, mga kapamilya. Justice Carpio, ngayon po at merong motion na inihain itong si Senator Bato de la Rosa para i-dismiss po yung impeachment complaint base daw po sa mga tinatawag niya na infirmities. Yun po ba ay merong basihan para po gawin sa Senado bago pa or pag ito ay naka-convene na as an impeachment court? Yan, mga ganda. Di ba? Ang gandang tanong yan kung karapat-dapat ba't nasa Constitution itong ginawa ni Bato at ni 10K. Tuloy. Walang basihan yan. No basis at all. Dahil ang nakalagay sa saligang batas, Yan. upon receipt na nga Tuloy. ng Senado yung articles of impeachment, they shall proceed forthwith with the trial. Correct. Kita nyo mga kababayan, wala palang basihan yung bakit nila ginawa yun. Wala nang basihan para ibalik pa nila yung mga dokumento pagkatapos na sila'y manumpa, pagkatapos na mag-convene na sila. Ngayon mga kababayan, eto,
sinasabi ni netong sino ba ito? Si anong pangalan nito nga nakalimutan ko. Tuloy mo nga. Oh. Motion na inihain itong si Senator Bato de la Rosa para i-dismiss po yung impeachment complaint base daw po sa mga Ito si Chief Justice Carpio, associate ba to? Basta si Justice Carpio, mga kababayan, wala na palang basihan yun para ibalik pa nila yung mga dokumento. Pero nagawa pa rin nila. tawag niya na infirmities. Yun po ba ay merong basihan para po gawin sa Senado bago pa or pag ito ay naka-convene na as an impeachment court? Sagot. Oo. Sagot. Justice Carpio. Associate Justice Carpio, pasok. Walang basihan yan. Kita nyo, walang basihan? Walang basihan, mga kababayan. Bakit ginawa nila? Ayan mga kababayan, galing na mismo sa isang matalino na tulad ni Associate Justice Carpio, former senior. Senior ito, mga kababayan. Basis at all. Dahil ang nakalagay sa saligang batas, upon receipt ng Senado yung articles of impeachment, they shall proceed forthwith with the trial. Kita nyo? Dali-dalian na dapat mag-trial na, pero eto, bakit ginawa nila? Shit. Matindi, no? Matindi. Tuloy. Wala nang there has to be a trial before they can dismiss it. Ang gusto nila i-dismiss, wala nang trial. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan magkaroon sila ng trial at magbotohan sila kung i-dismiss o hindi. Ayun. Yun na nga! Yun na yun, magbotohan kayo sa dulo. Pero kailangan ipakita nyo muna yung mga ebidensya at depensa. Di ba? Pero hindi yun yung nangyayari, mga kababayan. Kaya nga maliwanag na maliwanag, ginagago nila ang taong bayan. Binababoy nila ang Senado, binababoy nila ang Constitution. Matindi, no? Tuloy. Wala silang power to just outrightly dismiss. Ang obligation nila to hear and decide. Yan. Yan yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel kahapon, no, Justice Tony, na kung ano man ang saloobin nila, kung gusto man nila itong i-dismiss o hindi, pwede nang sa dulo yun. Kapag Correct! Sa dulo! Diba mga kababayan, sa dulo talaga. Bakit sa umpisa pa lang, hadlang na sila. Kaya mga kababayan, nakakapagtaka. Kaya tuloy, iniisip ng maraming tao, abay may ginawa talagang karumal-dumal na pagnanakaw si Sara. Tama, mga kababayan? Iniisip na natin ngayon. Baka naman talaga, maraming karumal-dumal na pagnanakaw na ginawa si Buday nila. Tuloy. desisyon na sila. Tama ho ba? Mag-trial muna. Tama. Basta ang importante, Tama. magka-trial. Ituloy yung Kailangan trial. mag-trial. Kasi yan, that's against the Constitution. At saka Ay talaga naman mga kababayan, ayun na, against the Constitution, binaboy na nga nila kahapon. walang due process yan sa prosecutors. Ang Apa. prosecutors, kailan bigyan mo rin ng due process yung House. No? Pakinggan mo sila bago mo i-dismiss ang abla nila. Oo. Hindi, i-dismiss mo lang, hindi mo nga sila pinakinggan. Opo. Justice Carpio, ano? Justice Carpio, yun na nga po yung sinasabi namin dito eh. Hindi ho pinagbigyan, hindi lang ho yung panel ng prosecution. Hindi lang itong mga prosecutor, kundi taong bayan ang pinagdamutan nila. Pinagdamutan tayo, mga kababayan, maniwala kayo. Binaboy nila tayo. Ginawa tayong tatanga-tanga. Ginawa tayong mga mangmang netong mga ito. Di po ba? Ano po ba ang update na sa Supreme Court? Ano po ba ang nangyayari doon sa nakabinbin na mga petisyon na i-dismiss nga itong impeachment complaint? Ang petition pending ngayon, yung issue on forthwith. Okay. Dapat i-decide na ng Supreme Court yan. Anong meaning ng forthwith, no? Yeah. Pero mukhang, Mooted academic na. Mooted na kasi nag-convene na. Ang issue ngayon, whether the impeachment court can dismiss outright the articles of impeachment without hearing, Opo. without going to trial. Opo. Ang posisyon ko dyan, hindi pwede. Klaro naman sa
sa ligang batas shall proceed with the trial forthwith. Yeah. So can the Supreme Court still take Yeah. jurisdiction dito sa Yes, ang mangyari niyan, akyatan yan. Pag sinabing nag-file ng may resolution or motion ngayon si Bato o si Aimee, Oo. pag nanalo yan, akyatan sa Supreme Court yan. Hindi, mag-aaway-away na sila doon sa Supreme Court na imbis na sinolusyonan ng mga senador. Yung trabaho ng mga senador, mga kababayan, pinasa na sa Supreme Court. Excited pa naman tayo, no? Makita natin yung mga ebidensya. Di ba? Yung mga ebidensya ang Kongreso, itong panel ng prosecution, mga kababayan, confident sila na malakas ang ebidensya. O bakit? Natakot ba sila? Takot ang grupo ni Buday. Takot itong mga senador ni Duterte. Takot itong mga kampon ng kadiliman sa katotohanan. Ano po? Takot na takot sila na malaman ng taong bayan ang katotohanan, kaya pinagkakait ng mga yan. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!